Sa pag-usad ng mundo sa mas makabagong panahon, natatamasa natin ngayon ang maayos at maginhawang pamumuhay. Kasabay ng world-class na teknolohiya, ang akala natin lahat makakasabay sa pagbabagong kaakibat nito. Ngunit may ilan pa rin palang mga lugar at komunidad sa bansa na tila napag-iiwanan na. Ito ang Santa Maria sa lalawigan ng Laguna. Payapa, tahimik at napapalibutan ng mga bulubunduking kapaligiran. Nagtatago sa napakaganda nitong tanawin. Ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan para makapagtabos lamang ng pag-aaral. Ang videong ito, kuha ng isa sa mga magulang ng mga estudyante mula sa paaralan ng Pulong Mindanao. Makikita ang pagtawid ng ilan sa kanila sa rumargasang ilog. Hindi alintana, panganib at peligro na maaring maidulot nito anumang oras. Nathan, dalian mo po. At ito ang realidad na kinakaharap ng mga estudyante sa Pulong Mindanao Elementary School noon pa man. Para makapasok sa eskwela, ang ilan sa kanila kinakailangang tumawid pa ng 7 ilog at maglakad ng ilang kilometro para makarating sa nasabing paaralan. Nabigyan kami ng impormasyon na isang grupo ng Certified E-Responder ang aakyat sa nasabing paaralan. Sila ang Rotary Club of San Pablo South at katuwang nila ang ilan pang mga grupo na nais din na maghatid ng tulong sa mga mag-aaral. At para maunawaan ng programa ang hirap na pinagdaraanan ng mga mag-aaral sa nasabing paaralan, sumama kami sa gagawing pagresponde. Nabutan namin silang nagsasakay ng mga ipamimigay na pagkain at gamit sa mga kabayo. Kabayo lamang kasi ang uri ng transportasyon na ginagamit ng mga residente paakyat ng bundok. Mabatong daan. Ito ang bumugad sa umpisa pa lamang ng paglalakad. Wala pang ilang minuto, kinakailangan tumawid sa ilog na ito. Una sa 7 ilog na kailangang tawirin para makarating sa taas. Ang ilan sa tinawid ng grupo, mataas pa sa tuhod ang lalim. At kinakailangan merong aakay dahil madulas ang bato na inyong maapakan. Payapa pang ilog nito dahil maayos panlagay ng panahon. Pero sa maraming pagkakataon, lalo na sa tuwing may malakas na mga pag-ulan, hanggang bewang na taas ng tubig ang kinakailangan nilang sungin. Bagamat patag ang babagtasing daan, extra challenge pa rin lalo na sa mga estudyante dahil maputik ang ilang parte nito. Kaya. Umabot ng halos 50 minuto ang paglalakad ng lahat para makarating sa Pulong Mindanao. Pero bago pa makapasok sa kanilang paaralan, may huling ilog na kailangan pang tawirin. Isa lamang ang Pulong Mindanao Elementary School sa mahigit 300 paaralan sa Laguna na tinutugunan ng kagawaran ng edukasyon.
extremes ang mga characteristics niya. Merong sobrang lalaki, sobrang dami ng facilities, may mga maraming classrooms and buildings, hanggang yung sa iba naman, multi-grade sila. Ibig sabihin nun, sama-sama ang ilang grade level sa isang klase. So hati-hati rin ng classrooms dahil nga isa sa mga suliranin natin dito sa DepEd Laguna yung kakulangan sa mga classrooms and buildings natin. At kaakibat ng mga paaralan sa liblib na lugar, ang iba't ibang pagsubok na kanilang hinarap mula sa pasilidad hanggang sa mga guro, lalong-lalo na sa mga mag-aaral. Malayo ang lugar. Isa ito sa tinatawag nating last mile schools. Malayo geographically, mahirap maabot, kukunti yung napoprovide na services. We make sure na napupuntahan namin ang mga paaralan gaano man ito kalapit o kalayo para makita ang kanilang kalagayan. And from there, tinitingnan namin ano nga ba ang tulong na kinakailangan. Pag kaya namin sa DepEd, we provide, pero alam nyo naman yung budget ng government. Kaya we really appreciate support coming from different national government organizations, civil society organizations. Kaya naman malaki ang kanilang paniniwala na bagamat mahirap, kakayanin nilang mairaos ang pangangailangan ng mga bata sa Pulong Mindanao man o sa iba pang paaralan na may ganitong sitwasyon. Yung mga paaralan sa schools o sa mga lugar na kagaya nito, iisipin natin na paano matuturuan itong mga kabataan at paano sila makiging kabahagi ng nation building. So ibig sabihin, kapag naaabot natin sila, we provide services to them, we deliver quality education to them, they become part of the entire society na nagtutulong-tulong kung paano paunlarin ang ating bansa. Ang mga bata natin dito sa Pulong Mindanao Elementary Schools, yung mga taga-baba, more than an hour silang naglalakad paakyat dito. Pero yung mga taga-taas, 2 to 3 hours silang bumababa. So, paano na lang kung wala yung school dito? Saan sila mag-aaral? So they'll not study. Sa bahay lang sila. The presence of the school is very important because this is an opportunity that is given to them, an access to quality education. Malaki ang paghanga niya hindi lamang sa mga mag-aaral, ngunit maging sa mga guro ng Pulong Mindanao. Mataas ang pagrespeto at pagsaludo namin sa mga kaguruan na nagtsatsaga. Sila araw-araw nila yung sinusuong ang lalim ng ilog, minsan ay rumaraga sa no? Sila yung aming frontline, sila yung nasa unahan talaga at sa kanila nagmumula ang ibinibigay sa mga bata. So kung hindi sila kinakikitaan ng sipag, ng dedikasyon, mararamdaman niya ng mga bata. Kaya dito pag umikot ka, yung mga teacher talagang tinatsaga nila, hinihintay nila yung mga bata at talagang binibigay nila yung best nila. At hindi lang dito, marami pa tayong mga schools na minsan isang lingguhan sila bago umuwi sa pamilya nila. Kasi ang hirap bumalik. So doon na sila pupunta ng Monday, matutulog hanggang Friday, saka pa lang uuwi. And these are really big challenges for them, but they don't give up on our learners. Okay. After copy the denominator, then straight to multiplication. And then this multiplication, Mahigit isang taon ng guro si Teacher Raida sa Pulong Mindanao. At sa umpisa pa lamang, ramdam na niya ang hirap ng pagiging isang guro sa ganitong klase ng paaralan. hindi namin alam kung ano yung mararamdaman namin ng una. Ang layo, ito ba yung araw-araw? So excited kasi ang tawag po doon, yun po yung opportunity namin na mapain sa DepEd. So, ang isa po kasing pagtuturo, mission din po eh. Nung dumating po sa point na inabot kami ng ulan, medyo lumaki ang tubig, doon po nagkaroon ng takot. Kasi paano kung masarahan kami, saan kami tutulog, saan kami mag-stay. Yun po yung unang naging takot lang namin kasi bigla po nalaki ang tubig sa ilog. Pero nung sa araw-araw po namin pag-akyat, habang naglalakad kami papasok, nakaabang na yung mga bata dito. So, bakit hindi kami magkakaroon ng motivation? Sila nga, steep po kasi yung kanila pataas. Kami po, medyo patag po to ah. Ang kanila po talaga, paahon. At kung bababa naman, palusong na madulas. Para siya isang malaking bato na inaakyat. So, why should I na magreklamo? Eh sila nga, ganun kalayo. Tuyong aalis sa kanyang bahay, basang makakarating sa paaralan. Ito ang araw-araw na senaryo ng kanilang buhay bilang guro sa Pulong Mindanao. Ngunit ang puso niya nasa kanyang mga estudyante. Po, lagi kaming
damit sa bag, pamalit, talagang ultimo panty talaga. Bit-bit namin lahat yon, lahat. Kailangan may extra ka. Kasi hindi namin ma-predict lagi ang panahon. Mainit, uulan. Monday, first day ng school, nabot po talaga kami ng baha. Pauwi. Kami po ng mga sir na may mga kasama po kaming bata na hindi po namin alam paano namin itatawid kasi kami, sarili namin, hindi namin alam paano itawid. Hanggang dibdib po, yung tubig. Doon po sa, kung tawagin po ay mag-asawang bato, doon po talaga kami nahirapan. Doon po ay talaga nagtulong-tulong po kami, nag-isip ng strategy paano tatawid. May time po talaga na araw-araw ay naulan. May time po talaga na tanghali pa lang ganito, didilim na. Kailangan na po namin i-prepare ang bata na anytime, pag umambon, papauwi na po kami kahit hindi tapos ang klase. At kahit anumang hirap, si Teacher Raida hindi bibitaw sa sinumpaan niyang pangako. Ang maging instrumento para hubugin ang mga batang ito para mapabuti ang kanilang kinabukasan at maging pangalawang magulang. Sa mga bata po, sila eager. Yung halimbawa sa araw-araw, kahit sabi mo pagod na, nandyan pa rin sila. Kaya kami sa pagod ka na, hindi ka pwedeng mapagod. Nagche-check na ako, o sino pang naakyat, may nababa pa ba? May aakyat pa, sinong wala, i-check ko isa-isa. Kasi, o sinong hindi nag-agahan. May time po kasi na kailangan mo i-check sila kung nag-agahan. Kasi may nahihilo. Merong nasakit ang tiyan, yung pala walang umagahan. Talagang laging i-check. Kasi andito na opportunity nyo na nandito na kayo. Nandito na kami. Kasi nakapagbaba na kami ng bata. Yun, sa mga contest, sa halimbawa po ay hindi sila nagpahuli. Kaya doon kami proud. Halimbawa po ay kami sa math, out of 24, pang-anim sila. Aba ay nakaka-proud na po yung kahit hindi mag-first. Nangingilid man ang luha, tinanong namin si Teacher Raida kung ano ba ang pangarap niya sa mga batang kanyang tinuturuan. Ang pangarap namin sa kanila, yung makatapos sila. Na alam namin na natuto sila. Ang isang sana kasi namin dito, yun kasi yung ginagawa namin na ba't namin sila dinadala sa bayan. Ang isang sana namin, yung maramdaman nilang isa din sila sa madaming tao na meron. Kasi ultimo, simpleng bagay, pagbago sa kanila, amaze na sila. Ang isang sana pa din namin dito ay, yung sana hindi kami minsan, alam mo yung, hindi, taga-pulo lang yan. Gusto namin, yan ay taga-pulong Mindanao Elementary School. Yun yung pangarap namin na sana may mga bata na mag-excel. Lagi na sinasabi namin sa kanila, hindi masamang mangarap. Kasi nandyan na. Mangarap lang kayo ng mangarap, nandito lang kami. Hindi lamang mga guro, ngunit ang suporta ng mga magulang, isang bagay na hindi natin dapat maliitin. Tulad ni Christine na may mga anak na nag-aaral sa Pulong Mindanao. Anya, saksi siya sa pagsisikap ng bawat estudyante at pagnanais ng mga ito na makapagtapos at mabago ang kanilang buhay. Pangarap po akong makapagtapos. Hindi po yun. Kasi po wala po itong para lang ito. Doon pa po kami sa baba po talaga nag-aaral mula grade 1 hanggang high school. Talaga pong nilalakad lang po namin yan hanggang doon po sa baba. Doon po kami nag-aaral. Nangarap po ako noon makapag-college. Pero sabi po ng nanay ko, hanggang high school ka lang kasi hindi po kami kaya. Kasi babayad po sa school, sa service. Yun po. Kaya po sabi ko sa mga anak ko, ayan, malapit na yung paaralan. Mangarap ka lang anak. Mali mo, isang araw, kagaya nyo po may tumutulong sa amin. Makapagtapos po sila. Yung pangarap ko, sila na lang po yung tutupad. Hanga po ako sa mga bata dito kagaya po sa taas. Sila po ay, ang mga magulang po nila ay galing pa po sa malayo, Mindanao. Kaya po ito'y tinawag na Pulong Mindanao. Ngayon po, nung mapadpad po sila dito, talagang sabi nila, salamat at mayroon daw pong school na pinrovide para sa mga bata dito. Sabi po nung ibang bata,
kada maya ahon dito. Pangarap kong maging ganito. Bata pa lang po. Kasi yung iba nagbababa, aakyat, bababa. Sabi nga po sa tulong ng mga teacher, patuloy lang na mangarap, huwag mapapagod. Pag napagod, pwede pong mamahinga. Pahinga lang. Opo, pahinga lang pero wag susuko, wag titigil, sabi po. Malaking pasasalamat ni Christine sa lahat ng tao na inaabot ang kanilang lugar para matulungan ang tulad nila. Pangarap niyang lahat ng mga batang ito magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa kabila man ng mga pagsubok na kanilang nararanasan. Sobrang salamat po sa kanila kasi kahit sobrang layo nung amin, pilit po silang bumabalik para magbigay po ng tulong. Hindi lang po sa mga bata, hindi pati minsan sa mga magulang na nandito at higit po sa aming paaralan. Masarap pong mamuhay dito sa bayan ng Santa Maria kasi simple lang po ang pamumuhay. Basta meron kang pangsaing, ika nga, ay okay na po yung pang-araw-araw na pamumuhay dito. Ang magkapatid na sina Joseph at Peter lumaki sa napakagandang bayan ng Santa Maria sa lalawigan ng Laguna. Kaya naman, nang mapanood nila ang video kung saan tumatawid ang mga bata sa isang rumaragasang ilog, agad silang nakipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng kanilang grupo na Rotary Club of San Pablo City South at San Pablo Silangan. At hindi na nagdalawang isip ang San Pablo City South President na si Dennis Reyes na rumisponde sa kanilang panawagan. Nakarating kasi itong information na to through my classmate who is the president of Rotary Club Silangan, San Pablo. And it so happened, nakapatid din siya ng assistant governor namin na si past President Alvin Sadsad. Sila ay mga tubong Santa Maria. Napagkwentuhan lang namin na subukan natin magdala ng proyekto sa inyong bayan. Ito nga yung aming hand wash facility na ilalagay doon sa Central Elementary School at may nakapagbanggit sa kanila na may matinding pangangailangan dito sa Pulong Mindanao. So hindi naman namin ina-expect na ganun yung situation, no? Hanggang sa nag-research nga at kumuha ng additional information si Magical President Joseph Sadsad. Dito na namin nalaman na kailangan naming i-priority itong paaralan na ito. Ang hand-washing project lamang sana na una nilang plano. Lumawak hanggang sa maging ang mga bota, bag, kapote at ilang school supplies. Inihanda na rin nilang ipamigay. We have 7 area of focus and kasama doon yung basic learning, no? Itong ginagawa natin kaya sakto-sakto itong brigada eskwela kung saan kami ay naghahanap ng mga posibleng matulungan. And usually maraming mga eskwelahan na mga very accessible ang natutulungan, pero mas pinili namin itong ganito, isolated area where we need to do some walk. As nakita nyo nga, 7 ilog pa yung tinawid natin. Kahit pagod, nakita natin yung katuwaan ng bata at makapagdala kami ng mga pwede nila magamit sa kanilang pag-aaral. Ang pagtulong po, miski maliit na tulong, once na naparating po natin sa mga nangangailangan, is very appreciated po nila. Kita nyo po ang mga nabigay nating tulong dito. School bags, school supplies, boots, raincoat po ng mga bata. Alam po natin sa panahon ngayon is umuulan, is kailangan po. Napagalaman din nilang madalas na problema ng ilang bata ang pagkain sa umaga at tanghalian. Kaya naman, nag-ready na rin sila ng ilang grocery items at bigas. Naisipan din po namin na magbigay ng groceries and mga sack of rice kasi po, ang mga parents po ay nandito na rin po, inaano nila ang mga bata. And then, once na pumasok po dito is dito na rin po sila kumakain. Alam naman ninyo, sa bundok, wala naman basta-basta mabibilhan ng pagkain. So, kaya po kami, sa tulong po din ng ating mga kaibigan from Lions, is nagbigay din po sila, nag-donate ng groceries, ng bigas, ng spaghetti, sopas na mimeriendahin po ng mga bata. Kaya kita naman niyo po, napakasaya ng mga bata ngayon. Ayon sa dating pangulo ng kanilang grupo na si Peter, ang pagresponde nilang ito, parte ng mga isinusulong nilang misyon sa Rotary. Thing about our organization is we collab everything for a certain cause
like this one. No? Imbitahan po natin ang Lions Club upang sa ganun po ay mabigyan po ng tulong at isa nga po ito sa nirecommend ng Department of Education. All the problems in the world and also we cannot solve all the problems na kinakaharap din ng ating gobyerno. So dyan po mapasok yung mga civic organization like Rotary Club. So kung maganda po ito sa ginagawa po nating project na ito ay makakapagbigay po tayo ng inspirasyon po sa mga estudyante na pag sila po ay nagsikap na mag-aral at makatapos po at magkaroon po sila ng magandang hanap buhay or negosyo, it will open a certain door for them to help others in the future and for the next generation that may come. At kahit saglit lamang ang oras na pananatili ng grupo, siksik naman ang ginawa nilang pagtulong. Dahil maliban sa kanilang mga ibinigay na gamit, nag-demo rin sila ng paggamit ng isang portable water filter mula sa isa rin nating e-responder na Waves for Water na ipamigay din ng bit-bit na pagkain para sa lahat. Meron din tayong mga tree planting na gagawin, no? Kasi pwede rin maging resources nila. Nagdala kami ng mga rambutan and meron din gagawing random blood sugar test para sa mga parents naman. Ayon kay Dennis, hindi matatapos sa kanilang proyekto sa araw na iyon. Dahil sigurado silang babalik sila sa nasabing lugar para muling tumulong at respondihan ang mga bata sa Pulong Mindanao. Hindi enough na one time lang. Sa aming club, nagkakaroon kami ng kultura na we don't believe in one time. Katulad nung ginawa namin sa mga seniors, ginawa namin lifetime. So most likely, babalik at babalik ang club namin bago matapos ng taon na to para maghatid pa rin ng dagdag pang ayuda. No? Hindi ko ina-expect na yung ganong kahirap pala talaga. Kaya nung nagtasalita ako kanina, sinabi ko kung gaano sakripisyo ang ginagawa ng mga guro. Imagine, ngayon lang ako pumunta, isang ahon, babalik. Pero ramdam ko yung pagod ng katawan. Paano pa kaya kung araw-araw na ginagawa ng mga guro, lalong-lalo na ang mga mag-aaral, yung sakripisyo nila. Kaya nga, sana marami rin tayong mga bukas puso, bukas palad na makapanood at pumunta at magdala rin ng tulong nila upang sa ganun magkaroon pa ng inspirasyon itong mga batang ito na pag-aralan nila o pag-igihin ang pag-aaral nila. Malaki ng pasasalamat ng Pulong Mindanao Elementary School sa bawat grupo at individual na patuloy na sumusuporta sa kanilang paaralan. To all our education partners and allies, alam ko po na this is really an act of generosity at talaga namang pinasasalamatan namin kayo. If you can reach out to more and join and rally together to help the schools, mas matutuwa po kami dahil ito po ay may pahahatid natin sa ating mga kabataan sa Laguna. Gaya nga po ng paulit-ulit. Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Luma mang pakinggan pero huwag nating bitawan ang kanilang mga pangarap. Pangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Dahil marami sa atin, may kanya-kanya tayong pagsubok na pinagdaraanan. Ang mga bata sa Pulong Mindanao, nagsisikap, nagtitiis, at umaasa na dumating ang panahon na maaabot sila ng mga proyekto ng gobyerno at marespondihan ng mga taong may tunay na malasakit sa kanilang kalagayan. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25. Lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.